ngayon si Mr. Neil Patrick Morales at dala-dala po niya ang kanyang kakaibang pet. Magandang umaga po, Sir morning po, Neil. good morning po. Bati ka muna sa mga kada natin. Good morning mga kada, ako nga pala si Neil at kasama namin siyempre ngayon ang aking pet na si B-Boy. Si Maganda- B-Boy. Yes po. Si B-Boy po ay isang uri ng Potbelly pig po. pot-bellied pig. Yes Pero po. for now, hindi natin makita yung kanyang pot belly kasi siya ay kasalukuyang nagre-relax. Yes po. Pero ano po bang qualities ng mga pot-bellied pig na tama po as a pet for the home? Pwede po ba? Pwede po siya sa bahay. Yes. Pwede rin pong meron kayong isang space Oo. na doon po sila titira. Malambing po yung mga potbelly pig. Talaga? Opo, para po siyang para po siyang dog, parang cat. Ayan siya! Sir, Pero hindi siya tinan mo maingay. siya. Oo. Hindi siya maingay. Opo. Ang balita ko daw po, ang intelligence ng mga baboy ay parang aso. Yes po, yes po. Same level sila ng Natuturuan din po sila. So, natuturuan sila ng tricks. Yes po. Pero sa ngayon po, ang tinuro ko pa lang po sa kanya is turnaround, tsaka kung paano po siya magpapati train sa bahay. Para pag nasa bahay siya. So, ano rin po siya, pwede siyang i-potty train. Yes po, yes po. Just like dogs. Yes po, mas mabilis po actually silang ipati train. Talaga? Yes po. So, pareho lang yung reward system. Yes po, ganun lang din po. Pwede mo maipasample yung ano ba? Yung turnaround po. Oo. Susubukan po natin kasi busog po siya. Boy! Busog. Boy! Boy! B-boy. Boy! Turn around, boy! Turn around! Turn around! Turn around! Ayaw kasi busog. Turn around, boy! Turn around! Wow! Ano ba yan? Pabitin ka naman. half turnaround. One more time, boy. Turn around, boy. Turn around. Busog po kasi siya. Ang Kumain. cute. Thank you, B-boy. You're so sweet. At saka, ang karaniwang po kasing ang expectation ng mga tao, mabantot po or madumi ang mga baboy. Pero, ano po ang masasabi niyo doon sa ganong klaseng paniniwala? Well, normal naman po. Kasi, syempre, hayop po sila, animals po sila, baboy. Kapag pinabayaan po sila, talagang hindi maiiwasan na Mangangamoy, Opo, mangangamoy. madudumihan. Pero kailangan lang po alaga po sa yung space po na tinitirhan nila, wawalisin, lilinisin. Oo. Tsaka po dahil potty train siya, hindi po siya yung pag nagpupo, hindi po siya yung makalat kasi nga po nasa CR lang. So, dun po naiiwasan po yung pagiging mabaho niya. Oo. Pot-bellied siya kasi pag nakatayo sila, nakikita mo talaga Yes, yung nakalawlaw tiyan niya yung po. mga Opo. tiyan nila. Opo. Sa ngayon lang po, hindi ko po siya masyadong pinapakain ng madami. Gusto ko po kasi medyo fit yung katawan niya para makapaglaro po siya. Unlike yung ibang potbelly pig na talagang matataba na po sila. Para makapaglaro po siya ng maayos. Tsaka maging healthy po. Naka-strict diet ka pala, B-boy. Yes po. So ano pong kinakain ni B-boy? Kumakain po siya ng feeds po, yung mga pellets, tapos po 25% na fruits po and vegetable po. Kinakain. Wow, kahit anong fruits and vegetables. Wala pa naman po siyang tinanggihan. Wow! Wala pa naman po. Hindi naman siya Lahat choosy. po, opo. Pero ang maintenance po ng pot-bellied pig, para din po bang aso na regularly pinapaliguan, ginugroom? Ano po yung Araw-araw ko po grooming? siyang pinapaliguan. Araw-araw? Yes po. Kaya pala wala siyang smell. Opo. Pero yung iba po, sinasabi 3 times a week lang po. Pero sa akin po kasi, since nasa bahay po siya, Oo. ayoko po na mag-aamoy siya. Oo. So, kada umaga, paliliguan ko po, bago ko po siya pakainin para malinis po siya. Mas malinis pa siya sa ibang mga bata. Yung mga bata minsan hindi naliligo sa isang araw eh. Pero, Sir Neil, ano po yung natagpuan ninyo tungkol sa mga baboy na hindi karaniwang alam ng mga kada natin? Ang potbelly pig po talaga, sobra po siyang malambing. Ako po kasi, hindi po ako nakapag-alaga talaga ng dog, ng cat, hindi po. So, nung nakapag-alaga po ako ng potbelly pig, napansin ko na parang hindi siya kagaya ng aso na sobrang kulit niya. Mas gusto niya na
lambingan sa akin. Talaga? Bilang bilang owner niya. Tsaka hindi po siya yung makulit talaga. Oo. Minsan gusto niya yung ganyan, yung nakahiga lang siya. Kakamutin lang yung tiyan niya, tapos hihiga na siya. Ganun, kaya talagang sobrang adorable yung mga ano. At saka alam ko, para sa mga kada nating baka interesadong mag-alaga ng pot-bellied pig, ano po yung mga kailangan nilang alalahanin? Unang-una po yung space, yung paglalagyan. Okay. Kasi marami pong nakukyutan sa mga piglets. Kaso nga lang po, habang tumatagal, lumalaki sila. So, nawawalan Hanggang 200 kilos, di ba? Opo. So medyo malaki yun. Opo, medyo Ilan taon na ba si B-Boy? 6 months pa lang po siya. Ay, kaya pala, Opo. baby Pero pa hindi po siya yung lumalaki ng sobrang laki. Oo. Hindi po. Kumbaga, yung potbelly pig po, ang pinaka-maximum size lang po nito, parang 50 to 75 kilos po. Ang cute nung tail niya. At saka alam ko matagal din po ang kanyang lifespan. Yes po, parang aso po, 12 to 20 years. 12 to 20 years. Kaya kung kayo po ay nag-iisip mag-alaga ng pot-bellied pig, dapat may kontrata kayo for 20 years na alagaan ito. Opo. At ang maintenance, mga magkano po in a month? Sa pagkain, sa pagpapaligo, sa pen? Hindi ko po siya ma-estimate in a month kasi marami po akong alaga eh. So, kumbaga, kasama na po siya doon sa bilang ng mga pagkain. iba nyo pang alaga. Yes po. Pero Siguro- hindi naman ganun kamahal. Hindi di ba? naman po, kasi po, ano lang po eh, gulay. Sabihin natin, pakainin natin siya ng 2 buong repolyo sa isang araw. Yes. Tapos mga half kilo ng pellets. Oo. Ganun lang po kadali mag-alaga ng potbelly pig. Hindi naman po nangangagat or nagiging violent. Sa una po, kapag piglet pa po siya, Oh. takot po siya sa mga tao. Eh, syempre. Opo. Pero habang Lahat tumatagal, ang dami nating ulam na. Syempre defensive siya, no? Pero umaamo agad-agad. opo, lalo po yung potty train po. Actually, natuto siyang mag-potty train pagkakuha ko po sa kanya, one day. Wow! Opo. Balita ko nga po, dahil saksakan sila ng talino, kailangan meron silang enrichment exercises, katulad ng ano, para hindi sila nabobore. Kapag kapag lalabas ko po sila ng kulungan, tapos yung sa akin po kasi nakikipagtakbuhan po ako tsaka yung anak ko sa kanya eh. Ah, talaga? Opo, kaya hindi siya ganun kataba eh. Talagang kailangan nakikipagkulitan ka lang sa kanya. Wala naman siyang ibang gustong gawin po kundi mangulit. Oo. Tapos gusto niya po yan, yung ganyan, belly rub. Mukha nga eh, oh. Bigla siyang tumihaya. Kaya alam ko po, sir, na you take your animals all over the place, sa mga parties, sa Yes mga po, events, yes po. sa mga schools, Yes po. para mas maintindihan ng mga bata ang Yes tungkol po. sa mga hayop. Yes po, yun po talaga yung goal namin. Oo. Paki-explain lang po quickly kung ano-ano po yung mga dinadala niyo at saka kung ano mga Opo. events. Ako po ay owner ng Barnyard and Beyond po. Dinadala po namin yung mga alaga kong animals. Meron po akong mga snake, meron po akong mga exotic, meron po akong kagaya nito, pig, guinea pigs po. And goal po namin dito ay para, syempre, makita ng mga kids yung mga animals na nakikita lang nila minsan sa internet para makapag-interact sila. At the same time, mabigyan namin sila ng knowledge kung paano inaalagaan, saan galing yung mga ganitong animals. Parang bilang alam ko po yung information tungkol dun sa mga animals na yun, gusto ko rin pong i-share sa kanila. Saan po kayo pwede makontak? Pwede niyo po kaming makontak sa Barnyard and Beyond po sa Facebook. Yan. O wag na po kayo maingay kasi natutulog na si Biboy, oh. Tingnan niyo po si Biboy, napatulog ko na. Baby talaga. Kaya mga kada, anumang klaseng hayop, ayan, ingay nyo eh. Anumang klaseng hayop ang ma-decide ninyong alagaan, basta busugin nyo lang sila sa love. And I'm sure ibabalik nila ito more than double, mga 10 times more pa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.